And we're back mga kada. Mahigit isang buwan na lang bago ang coronation night ng sinusubaybayang Miss Universe Philippines pageant this 2026. Kaya para sa mga pageant fans dyan, kaninong kandidata ba kayo nahuhumaling na gusto nyong mag-uwi ng corona na inyong pinakahihiling? Ang cute naman ng Tagalog. Tinan mo, Miss Universe Manila yan, mga kada. Ito pa, iba-iba man ang kanilang atake para mag-shine. Kanino kayo may paki, mga kada? At kapag usaping po beauty and brains na mga dilag, on the go parati ang kasama nating pageant analyst para pumalag. Naku, namimiss natin to dito sa Kada Umaga. Kaya welcome again sa Kada Umaga, Tita Lavinia! Yay! Hello, Tita! Hello, good morning po mga kada. Hello, maraming salamat po ulit at guest ulit ako dito. Yes! Suki, thank you po. Suki. Let's talk pageants. Yes, Let's let's talk pageant. Ito, let's start with our first question. Wait, bago yan, ikwento mo sa kanila kung gaano kayo din ka-close. Close. Sige, ikaw na, mauna ka. So actually, Tita Lavinia was a part of my team when I was competing in the Miss Manila local pageant. So that was sort of my reintroduction back to pageantry here in the Philippines after I took a break. And she was such a big help in really immersing me into becoming the Miss Manila that I am now. Yes. So Tama. a really big pillar in my journey of pageantry. Yes. Ito, Tita Lavinia, kita mo naman ngayon na pati Tagalog. Proud na ako. Medyo diretso na ang dila. Konting-konting. Diba? Nakakatuwa. No? Makikita natin si Jasmine na host na ngayon. Super. I'm Diba? super proud. At ginagamit niya yung mga lessons mo na sinasabi. Yes. Oh, itong first question natin. Sa 51 official candidates for Miss Universe Philippines 2026, sino sa tingin mo, Tita Lavinia, ang 10 pinakamaingay sa social media? Okay, so for me lang, hindi lang naman to social media kasi meron na silang mga competitions. Katulad recently, there was a swimsuit competition. So medyo nakakakita na tayo ng ways to gauge these girls beyond social media. Tsaka yung potential So nila. the movements, ayan na, nandyan na. Pati the communication skills, nandyan na. But papunta na tayo ng April, so yung mga mas mabibigat na competitions nila, medyo mas makikita natin for April. But for now, the ones who are leading, tingnan ko kung naalala ko, pero I remember sending number 1, Bea Windorski of La Union. Makita natin. Baka meron tayong photos dyan. Ayan. Ayan. Yes, So, mga girls. these are the girls na talagang napag-uusapan. Napakalakas ni La Union. I feel na whether you're for Miss La Union or medyo against ka kay Miss La Union, it does not matter. Medyo malakas talaga siya sa competition. Yes. Correct. And then we have another statuesque candidate from Pampanga. She is Alison Hetland. Wow, Pampanga Napakahirap po ulit. kasi. Matangkad. She is 6'1". 6'1". Oh, wow. Yes. So, height is might pa rin sa Yes. competitions. I mean, very open na naman ngayon sa competitions like Miss Universe Philippines, pero iba pa rin yung Iba pa rin when they compete nakakatingkad. internationally. Yes. Kasi, diba? na ang laki-laking babae. So, Alison Hetland is also showing a lot of versatility. Pampanga. And then, umaakyat ngayon sa atin. Very organic ang pag-akyat niya only because wala masyadong hype machine. She is known in the competition. She has been around as early as 2016 and then she joined in 2020 for Miss Universe. Miss Universe Philippines. And I'm talking about the transformational April Smith from April Cebu. Smith. Cebu City. naman. Yes, Cebu City. And then trailing behind her most likely is another one na sobrang active, sobrang masayahin, sobrang nagpa-perform. She is our former Miss Philippines Earth 2020. Sino? Ngayon, siya ay nagbabalik bilang Roxy Beans ng Baguio naman. Yes, super Ganda. active siya. Super masipag sa Talaga? content. Oo. And then, May mga comeback din eh. Meron. Oh. Ito ang number 1 na comeback natin na inaabangan. So, abangan natin siya because she has that alta air. Parang very mayaman, mabango. Maraming pondo. Yan ang nakikita natin sa lagay niya. And of course, meron tayong pageant pedigree because she also happens to be the niece of
Miss Margie Moran, Miss Right. Universe 1974, and I'm talking about the representative from Taguig. She is Bella Ismael. Ay, oo. Yes. Galing nun. And then we also have the likes of Nicole Borromeo. She's the one from Cebu province. Oo. Face card naman Face yung card girl. pa lang. Tsaka yung magaling siya magsalita. Magaling magsalita. Wala pa tayo dun sa competitions na magaling magsalita. So medyo nasa gitna lang siya kasi wala pa yung competition kung saan pwede siyang umangat. Oo, so may for talent now, pa yan. Kumakanta Yes, yan. meron pa yung mga, yeah, she sings. So, aantayin natin kasi for now, etong mga competitions are for like the body girls or the Swimsuit, pasarela oo. girls. So, antayin natin in the next coming competitions yung mga speaking parts. Aangat si Nicole Borromeo dyan. And then, we have a newbie na maganda rin yung pasok sa competition because she was from the modeling industry. So I'm talking Oh, about yes. Adela Marshall. Oh, She is yes. representing Muntinlupa. I know her. O nga, ang ganda din. Ang ganda kasi hindi siya masyadong what we call pageant patty. So there's Yes. freshness doon sa paglaban niya. So there's like new eyes sa paglaban niya. She seems very enthusiastic also. Yes. And then who else? Ganda, oh. Tingnan mo. Ganda ng Grabe. face. Ayan. Oo. Wait, din ako ng kodigo. Go, push Ikaw, lang. ako. Ang dami kasi, di ba? Meron akong Oo. may listahan na. May listahan Sultan ka. Kudarat. Yes. Pero bakit kaya sa tingin mo, yan yung mga hatak ngayon online? Itong Yes, 10. actually, Tita, I want to ask because I know from other media, they're calling this the Pasabog edition because there was a lot of reveal before the candidates actually presented themselves. Pasabog so, nga, yeah, oo. Pasabog. So, what is the importance of social media presence when it comes to competitions like Miss Universe Philippines? Of course, it is super important because you have to understand that when we send our girls internationally, syempre nandun din yung idea ng all eyes on her. Correct. Nakakalakas ng confidence yun na yung mga kababayan mo nakatutok sa'yo through social media. And then there's another layer which is voting. Yes. Which True, means na yeah. kailangan hindi ka lang basta maganda sa social media, dapat you also engage. True, So true. if you notice these girls, hindi na sila two-dimensional, hindi lang puro photos. Totoo yun. May expectation sa kanila na mas mangibabaw yung PR side because, pageantry these days, they're not just in photos, in Totoo yun. magazines. Talaga nakikipag-usap sila sa mga tao. They need to invest in their content. Yes. Like what Emma did during her time. Exactly. At we have talked about this. Yeah. Ang pagsali ng beauty pageant ngayon, hindi lang basta maganda ka, sumali ka. May True. mga kaibigan ka na magaling gumawa ng damit, sumali ka. Totoo. You need money. You need talaga. budget for this. So Totoo kung yun. nagbabudget sila, you see it in the contents that they make, the quality of the videos. It's so pang tourism. Ayan mo, katugma dito sa sinabi ni Tita Lavinia, Jazz, may nagtanong na dito, live, nagtanong kung magkano usually ang kailangan ng isang candidate in terms of investment sa pagsali sa ganito. Ako, Tita Nako, Lavinia. ito talagang Grabe. pinaghandaan ko to kasi nag-uumpisa na rin ako ng mga meetings. Alam niyo naman, hindi lang Miss Universe Philippines ngayon. Yesterday, there was Binibini Binibini Pilipinas. Pilipinas. So, nagkakaroon ng usapan magkano ba ang kailangan. So, ilalabas ko yung surgeries and enhancements. Hala! Ilalabas muna natin. Okay, Yes, labas mo na. aside. Lalabas Kasi minsan natin meron yan. ng mga sponsor, yung Yeah. aesthetic And then clinics, sometimes, yeah. they come in, medyo ayos na naman sila. True. So if it's just the competition, I figured out that if you're going to hire like a stylist for the full duration, that's already around, pinakamalaki na siguro mga nasa 200,000. Aha. But you have to understand this is a competition that will run for like 3 or 4 months. Correct. Oo. So, yung araw-araw na palit ng damit mo, and then wala pa dun yung gown, wala pa dun yung national costume. True. Sabihin mo na si gown, nasa 70K, pataas 130. Oo. Si national costume, pwede mo siguro lambingin. Pero tignan mo, siguro mga nasa 70 to 130 din siya. Alright. And then you have to pay for members of the media. Kasi, a lot of you are wondering bakit ang dami nila sa social media. This isn't really as organic as we want. True. Of course, there are media folks na, you pay them a fee for the promotion. Kasi trabaho din talaga nila. Yeah, yan and then eh. they have the Oo, eh. page, and then of course we have the
the clout. So, babayaran nyo pa yun. And then you have the trainers, right? Yes, plus yung diba, pasarela training. The pasarela Mahal ba yung training. ganyan? Mahal siya kapag kukunin mo yung pasarela trainer, yung talagang may credentials na nakikita mo, OG. ang dami na nilang Oo. napapanalo. And then with Jazz, I was hired for Q&A training. Yes. For Q&A training. So, So, plus that. plus Naku, that pag si pa. Tita Lavinia pa, OG yan. Naku, mag-set up kayo ng budget. Talaga. And then there's Talaga. the glam team as There's well. the glam team. Yes, Napakamahal ng glam team. So, mag-glam team ka. You could get a makeup artist na maganda sa pangalan, sa credits, nakakasindak. So, if they're more popular, So even that influences. Yes. so it's part of the whole campaign. Like if they see a photo and then they see your clothes were pulled from major designers, like it adds to the prestige. Totoo It yan, adds to the no? elevated. It adds to the Position, presence, right. the aura Yes, of it the gives girl. privilege also. So we also look at the names of the designers, the names of the stylists. Kung medyo Lahat. maangat, parang ay alam natin na well taken care of si girl. Wait, Yes. this is something off topic, pero I just want to ask lang. Do you think this what's going on right now in the world with the war, is it gonna affect some of the international girls in the pageant? Kasi 'di ba parang Middle East, what's going on? I'm sure it's gonna affect, but napakarami pa rin ang beauty pageant girls. I mean, when I was last here, we talked about how difficult it is na may Miss Universe na ang gulo-gulo. Correct. But it did not affect the popularity Totoo. of beauty pageantry. At In least here in the fact- Philippines, ang dami nilang In sumali. fact, people might who have- weren't aware of beauty pageants or they thought it was outdated, Yes. bumalik sa Bumalik. kanila, di ba? Because of all the controversy. Yes. So I'm correct. sure there will be affected participants. Siguro hindi mo na magpapadala, but it doesn't mean it will be scrapped out. With Yes. that, Altogether. I want to follow up lang. What do you think should be a political will of a candidate coming from the Philippines when it comes to that? Kasi mahirap yun. You can't Mahirap take to get into sides. politics. Hirap, Yes. pero you know what? A lot of our pageant girls nowadays are encouraged to at least say something. Encouraged. Yun nga eh, oo. This wasn't the case before. Like ako mismo Correct. nagsasabi, don't talk about politics, don't talk Neutral about ka lang, religion. diba? Oo. Usually, oo. But now, parang people don't find it comfortable kapag they're so closed off. They would rather na huwag ka naman tipong aktivista na inaaway mo lahat. Oh, wag naman It's gonna be ganon. difficult because may mga sponsors and then you go to the Yes. local provinces. You burn bridges with other countries you don't Exactly. want. Pero Oh. ako I would really prefer, like if we had a candidate na papadala natin internationally, girls, you talk about corruption, you talk about Yes. empowerment in the Philippines, Yes. you talk about climate change. Like now is your time to start talking para lahat ng attention sa Pilipinas ay hindi lang dahil magagandang mga babae. Correct. You know, these are chances na dapat tinitake ng mga international representatives natin, hindi lang para ipakita yung kultura ng Pilipinas, pero kung ano yung dapat changes na nakukuha natin dapat. Totoo. Yes. Napakalaking platform. And the substance of our women. Yes, I was gonna diba? say it's more meaningful if the answer, if a candidate has more substance or depth to her answer instead Totoo. of just remaining neutral. I feel like there's more of an impact. And Totoo yun. again, you're not only representing yourself, you're representing your country. So dapat you should be siding with the things that will benefit your country. And also, it's an opportunity for the ladies to also be known, and not just like what you said, not just your country, humanity to eh. Diba? You Yes. defend humanity. Exactly. More people will actually be on your side and cheer for you. No? Na sana ikaw mananalo doon. Tsaka syempre, you know how it is. You have a beautiful woman. Yeah. And the attention is all on you. Are you gonna use it for just beauty? Or are you gonna use it for something else? Exactly. Yes. Ito ang last question namin kasi nabiting kami. Ano ba? I have more. Ano ba to? Baka pwede ka bumalik na every week para may week updates tayo. Pag-usapan natin yan. Okay. Ito, Tita Lavinia, ito ang last na question namin ni Just sa'yo. Sino naman ang may mataas na chance ang makapag-uwi ng title ng Miss Universe Philippines 2026? Wait, and also to add, because you also have to take into account where the time and place of the international competition would be. So, based off of your judgment of the girls, who is the prototype for this year's Miss Universe? Yes.
I have 3 in mind, right? Okay. I have 3 in mind. And actually, these were the 3 ladies that I mentioned earlier. So these I took are... notes na. These Sige, tingnan are, ko kung for ano. me, the front runner talaga is La Union. Yeah. The competition, if all goes well, it's going to be held in Puerto Rico. So, nice. of course, ang iniisip ng mga Pilipinas, kailangan maghanap tayo ng pwedeng babangga sa mga Latinang katulad mo. Yes. So, kailangan may movements, may pasarela. So, if we had some reservations about Miss La Union, kasi alam niyo naman ang mga Pilipino, napakatutok na tutok sa ganda ng pasarela. Opo, Kahit true. na anong ganda ng mukha mo, anong galing mo, kapag medyo wobbly yung lakad mo at alam namin na hindi tama. Medyo hindi Wale na, oo. Medyo wale. Alam mo Pero na yan. alam nyo, lumaban si La Union. To the point na bagong-bago si La Union, paano mo nagawa yung ganyang klase ng pasarela na malinis? Lumiyad Galing, siya ng ah. husto. Lumiyad ng gano'n. So, for me, siya. dahil na-check na si pasarela and the face value is... Face Bongga. value. Oo, is face unlimited. value. I know. And then, she's tall. She has the body. You look at her credentials. If I'm not mistaken, she took up a history course Nice. in college. And then, she's quite involved backed up, oo. in Philippine issues. You would see her at the rallies. Protests. Right? So, very strategic and out there. Technically flawless yung kanyang pagsali ng competition Oo. this time. But of course, we have to leave room for anything goes. Baka Totoo naman yun. hindi rin sa kanya mapunta. Pampanga is also someone that we're looking into because if she's 6'1" at Puerto Rico ang labanan, baka kailangan natin ng Those are- sobrang yes. striking. Oo, Ang medyo advantages. mahina lang for me kay Pampanga is, there's room for improvement when it comes to communication skills, when it comes to movements and pasarela, but the competition will not happen up until the Berber month, so kaya pa. Kaya pa And then yan. April Smith, let's go for April Smith because organic, babaihan, ang ganda ng form, ng figure, and she's a pro. Alam niya na kung Yes. paano gumagalaw ang competition. Ayun. Oh, so meron na tayong La Union, Pampanga. I know. And April is? Cebu. Cebu. Cebu Oh. City. Ako, mini cold din sa Cebu na. Abangan Nako. natin yan lahat. Okay lang yan kasi marami silang corona this This edition. edition. So kung hindi man makasungkit ng Miss Universe, marami pang pwedeng... Pwede pa silang Corona. Oo, totoo naman. Thank you, Tita Lavina. Thank Nabiting you. kami. Ano ba yan? Nabiting talaga. At para mga kada natin na katulad ko na nabiting din, saan kanila pwede i-follow sa social media? Yes, active na active po tayo. Marami pong salamat. Our page on Instagram is still up. It's Titas of Pageantry. Every Sunday, I still have a live session that's on the Tita Lavinia channel where we talk all about pageantry. Yes! Thank you po. Marami Tita pong Lavinia. salamat. Super nag-enjoy ikaw, Jazz. Yes, more pageant talk. More pa. More. Maraming salamat once again, Tita Lavinia, mga kada. At yung mga nakikita niyo po forecast tungkol sa mga malalakas na candidate natin para sa Miss Universe 2026 ay base lang naman sa ingay at ipinakita po nilang husay online. Ang tunay na papatungan po ng corona ay at mananaig sa huli ay yung hindi padadaig sa anumang hamon ipatong sa kanya. O, diba? Walang, grabe yung lalim namin magtagalog dito. Dapat kay Jazz wala to, Tita Lavinia. Oh. Sa susunod, ganun na siya magsalita. Promise. One day. Mas magaling pa sa akin. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.